Ang Taal Volcano ay ang pinakamaliit na aktibong bulkan sa buong mundo. Dahil sa di maipaliwanag na hugis at lokasyon nito, dahil nasa loob siya ng isla, sa loob ng lawa, sa loob ng isla, naging popular ito sa libo-libong turista. At dahil sa biglaang aya ng tropa, at dahil Gusto ko lang magtanggal ng kate ng ride. Saan pa kami dumaan nung nakaraan para lang makarating dito sa Bosong-Bosong. Ayun. kaya samahan niyo ako kasama si Rado Lacochero, ikot namin ang iba't ibang bayan sa Batangas para masilayan ang palibot ng Taal Lake. So from here, kitang-kita nyo dito yung Taal Lake. What's up sa inyo mga sir? Good morning. So today may ride tayo. Actually sabit na naman tayo sa ride. So kasama natin si Geraldo Lacochero for this full day ride lang. So uwian lang tayo. Hindi tayo mag-overnight. So may pupuntahan tayong mini loop. Hintayin lang natin siya dito sa nandito ako ngayon sa Moriones sa Tondo. So 4 AM ride out namin. So 3:56 na, wala nga talaga yun. Pero maya nandito na yun, lapit lang naman siya dito. So pagkailay na tayo. Let's go. Sana mag-clear. Dito tayo, di ba? Pag ganun. Hi! Good morning guys! Nandito na kami sa Tagaytay. It's almost 6 o'clock. Sama ko si Geraldo. Good morning. So nandito muna kami sa 7-Eleven para mag-breakfast ng konti or pahinga ng konti. So today, pupunta nga pala kami sa ang gagawin muna namin is magtataal. So sumama lang ako kay Geraldo. So originally, siya lang mag-isa. Sabi ko sama ako dahil gusto ko lang magtanggal ng kate sa pagra-ride. So, iikutin namin yung palibot ng Taal. Nag-start kami sa start natin na spot Nuok sa Nuok Taal View. Pupunta kami sa Nuok Taal View. Tapos yun, paikot na kami sa Lemery. Kaya tara, pahinga muna kami saglit tapos bakbak na ulit. Di pa naman ako nag-jacket na makapal. Suit ko air cool. Yan, ito yung matinding bangkingan na ginawa natin na nakaraan eh. Kung napanood niyo yung punta namin ng Monte Maria, dito rin kami dumaan nun. Sobrang bangkingan dito, tapos dagdag challenge ngayon kasi umuulan. Basa pala yung daan. Actually, hindi na umuulan. Kanina sa Manila, pasuko na kami. Actually, pauwi na kami. Tapos, tumigil ulan. Sabi namin, diretso na namin. U-turn tayo ulit. Ayun. So, chill ride lang tayo ngayon kasi karbada dito, pababa. Pababa to, tapos yun nga, puro matutulis mga kurbada dito. Ganda.
Busog mata mo dito sa ano eh, sa bundok, sa pugo. Busog mata mo dito sa ano eh, sa bundok, sa pugo. Kaya parang ano eh, mahirap mag-focus din eh. Dahil sa sobrang dami na magaganda kong makikita dito sa paligid eh. Pero focus pa rin kayo pag dadaan kayo dito. Huwag kayo masyadong mamangha. Takbong banayad lang ka, sabi nga ni Direk Gino. Saka hindi naman kami nagmamadali ni Geraldo kasi wala naman kaming destination talaga. I mean, ikot lang kami dito sa Taal. So hindi namin kailangan magmadali na may habuling oras. Chill ride lang talaga doon. Pero hopefully matapos namin siya ng medyo mas maaga para hindi rin kami gabi sa daan. Kasi naranasan na namin dumaan dito ng gabi. Ganda oh. Oh, hindi yan maliit ha. Sa mga nagsasabi na yun yung Taal, mali yun ha. Hindi. Oh, alam ko hindi yun. Hindi nagtuturo ng history dati ba? Sa ano? Yun, ang ganda oh. Sana nakita niyo sa camera namin. Pero fake news yan. Huwag na mata. Di ba dito din yung medyo pababa na pakurba? Di ba? Yung nakakagulat. Hindi ko pa nasusubukan tong quick start. Like it. Ay, sarado sila. Sarado si Taal Lakeview. Wala si ate nagtitinda ng coffee. Hindi, diretso na tayo. So ito na yung Octal View. Hindi namin alam kung sarado na siya permanently or maaga lang kami. Pero ano ba to? Restaurant ba to? Oh. At dahil sarado nga yung unang lokasyon na dapat pupuntahan namin, ay minabuti na namin dumiretso. So next na destination namin dito is San Nicolas. It's 40 minutes away. Eh, tignan nyo, oh.
Yun, oh. Saan pa kami dumaan nung nakaraan para lang makarating dito sa Busong-Busong. Ayun. Ang maganda sa Taal Loop na to kasi kahit saan kami dumaan, since Taal Loop nga siya, kitang-kita lahat. So, kita yung Taal pa rin. Umuulan ng araw na ito kaya marami kami nadaan ng mga putik at mga basang daan, pati na rin mga ginagawang kalye. Hindi natin unahan kasi mano. Hindi. Dito. Oo, parang kabila yata tayo. Old church ruins ayun, oh. Yun, no. So, tapos namin magkape dito kala Ate Ani, dito sa Dighal Lomi House and Tapsiyan. Nagano na kami dito before, nag-stop over na kami, tapos dun yung Bayview Park ng San Nicolas. Hindi na kami masyado nag-video dito kasi galing na kami dito. Tulad ng sabi ko kanina, nung nag Monte Maria kami, nag-stop over na kami dito, kaya check nyo na lang yung video namin na yun, nandito yan yung link, tapos puntahan nyo na lang. Ring niya yun, lalo pa siguro kung nasisinagan ng araw yun. Kaliwa tayo dito mga tropa. Oh, dito tayo. Uy, ang ganda. Sarado yata yan, dead end. Oo. Saan? May harang. Eh. Grabe guys. Kita nyo ba? Sana nakikita nyo sa camera namin, oh. Grabe ang ganda, oh. Ganda ng product dito. Okay dito magpalipad guys. Papalipad rin natin yung drone natin para mas makita nyo yung Lumampaw view deck. Tas dito may daan pababa. Alam ko kasi sa vlog nga na napanood ko, yung pababa dito dead end na daw. So parang parang wala na yatang dadaanan dyan or private property yata siya. So parang gano'n. Hindi ko sure pero alam ko ano siya. So punta kami doon kasi nandun yung pinaka view deck. Pero dito pa lang solid na kahit hindi ka na punta doon Pero para mas makita mo yung diretso, yung ganda ng Lumampaw or nung Taal Lake, mas magandang pumesto doon. So pero siguro dito ako magpapalipad kasi wala masyadong walang harang. So magpapalipad muna ako dito at saka ako pupunta doon.
next stop namin, next tawag dito, next spot na pupuntahan namin is yung Pusod Conservation, Pusod Taal. So yun. So from here, 45 minutes away siya. So ito yata yung medyo mas pinakamalayo sa lahat ng spots dito sa Taal Loop. Kasi yung iba mga around 30-35 minutes lang away from each spot. Ito medyo pinakamalayo yata siya. So tara. Engine brake by Apport. Kanan. Kinabuka Ingat Drive Steep Way. Tingnan natin. So dito kami napunta sa Kapusod na restaurant and bed and breakfast yata to. So may mga rooms na pwede yata kayo mag-check-in dito. And tapos ito yung view niya. Meron siyang sariling view ng lake. Sobrang solid oh. Masyadong tao pero kaso hindi ko alam kung pwedeng maligo dito. Pero so doon yung pinaka-reception, tapos may mga parang huts dito na parang rooms ata or something. Solid yung view mo dito, ganda. Tapos meron ditong tree house taas. Hindi masyadong pansinin yung resort na to, yung restaurant na to, kasi maliit yung signage. Pero goods dito. Kung magagawin kayo ng Batangas, try nyo pumunta dito. Try nyo dito sa Kapusod. Kapusod, Jessica. So dito yun sa kabilang side. Ito yung katabi na ito. Nandito daw yung Pusod Conservation. Pero since wala na nga siya, hindi na siya nag-o-operate. Ano na daw? Tawag dito, hindi na pwedeng puntahan or hindi na pwedeng bukas. Hindi na siya bukas. So dito na kami kakain. Adobo. Wow. Adobo. Kain mo na kami. Adobong Batangas. Alay. Yun o. So tapos namin mag-lunch.
So, okay dun. Okay pumunta dun sa Kapusod. Chill ng place. So, kung balak na rin mag-overnight, pwede dun. Chill. So, ngayon papunta na kami sa Balete View Deck. So, sinearch lang namin to. Ay, nakita ko lang to sa Google Maps. Ito na yung pinaka Balete View Deck. Wow! Angas. Ito yung nakita ko sa vlog nung isang motor vlogger na Inglesero. Dito nga yun. Balete View Drive pala yun. View Deck pala siya. Walang temporary close sa amin. Kahit namin nakita kami temporary close, bubuksan na. Bubuksan namin yung daan. Pero hopefully, meron pa naman dahil may mga dumadaan pang mga motor. Kaya siguro walang masyadong nagmo-motor ng Taal Loop. So, walang suggestion na doon, walang ruta talaga. Kapusod, kung pupunta kayo ng Taal Park View, merong konting rough road kasi ginagawa yung daan. Okay, konting rough road lang. Ito oh, baka desang diretso lang talaga oh. So para siyang resort na magkakasunod na natambayan mo lang. Miami Beach. Paano lilinis yung motor mo dyan ang putik. So kung susubukan nyo itong mag-Taal Loop, medyo expect nyo na papadaanin kayo sa liblib na lugar sa looban. Nakakatakot kasi di mo makita eh. Ang sarap ng coffee ko. Tingnan namin yung Taal Park View, which is Tagaytay na ba yun? Pangit na ng Tagaytay. Sa bagay, Patalisay. So part pa rin siya ng Batangas in a way, kasi paakit pa lang kami ng Talisay. But yeah, 11 minutes na lang, nasa may Taal Park View na kami. Bilis na. Siguro kaya lang kami natagalan dahil sa looban nga kami dumaan. Pero kung hindi kami sa looban dumaan, baka mas mabilis pa kami nakalabas. But sabi ko, all goods lang kasi nadaanan namin yung gilid talaga nung Taal Lake. Yun naman yung goal eh. Kaya sa Taal Loop eh. Madaanan namin yung gilid ng lake. Ito na tayo sa Taal Lake Park. Tignan natin. Ma'am, magbo-viewing lang po kami. Titingin lang po kami sa park. Okay, may camping site pala dito. Ayun o, may nagka-camping. Parang resort siya. May mga Koreano. Ganito yung sa Balay Isabel, bro.
ganyan, meron silang ganyan. So, oo, pwede mag-camp dito. Oo, parang pier, something. So yun lang siyang view deck guys. Para lang siyang resort siya actually. Parang campsite nga. Tulad ng sabi ni Heraldo. May entrance daw sila dito kung mag-stay kayo ng matagal. Parang siguro day tour, no? Parang ganun. Oo. So ayun guys, no? Medyo patapos na, malapit na matapos yung Taal Loop namin. Yung last na pupuntahan na lang namin is yung Taal Lakeview. Yung dinaanan namin kanina doon sa may Talisay sa taas. Medyo maaga pa, 12:30, pero goods lang kasi para makauwi din ng maaga, makapagpahinga. Pero so far, okay yung mga napuntahan namin spots kasi kumbaga malalaman nyo na pwede pala kayong mag-stay or meron kayong mga pwede pag-stayan kung sakasakali nyo, kung sakasakali gusto yung magtagal. So meron dun sa Kapusod, meron sa Lake Park, yan. So yun yung mga spots na pwede yung puntahan kung gusto yung mag-overnight kumbaga. Di namin natanong yung presyo kasi 5 minutes lang yung binigay sa amin eh. Pero siguro sa search na lang namin, tapos lagay namin sa description yung prices, or siguro yung Facebook link nila lalagay na lang namin kung mag-inquire kayo para mas diretso, mas direct kayo makapag-inquire sa kanila. Yun. Ayun, kita na yung Tagaytay dito. Mga condo sa Tagaytay. Guys, siguro dito ko na tatapusin yung vlog ko. And first of all, salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa aming Taal Loop. At sana marami kayong nakuhang tips and guide kung paano ba gawin yung Taal Loop, kung babalakan yung gawin siya in the near future. So salamat sa pagsama sa amin. Medyo maulan na, kaya paubos na rin ang aking memory card, kaya susulitin ko na tong pagkakataon na to. At don't forget to click the like, share, follow, and subscribe button sa aming mga channel. Subscribe kayo kay Gerardo Lacachero at sa akin channel, sa aming channel, Journeys of Lumibaw. At kita-kita tayo uli next week. Thank you again guys. See you! Ride safe sa lahat!